Magandang good afternoon mga ka-Hot Copy. Welcome sa first ever episode ng Hot Copy Podcast, ang lugar kung saan nagkwekwentuhan tayo tungkol sa digital life, ICT trends, at kung paano natin magagamit ang tech ng tama at dahil biyernes po ngayon, gusto naman namin matapos yung week nyo, lalo na yung mga nag-overtime diyan, na medyo pa-chill na tayo. Kasi nga naman, tapos na yung Friday and we're going into the weekend. Ako po ang inyong host, siyempre, si Kuya A po. At excited na akong samahan kayo sa first ever digital adventure po natin. Live tayo ngayon mula sa The Q Studios. Dito, walang technical na lecture, walang labanan ng tech, kundi kwentuhan lang, real talk, at konting kilig sa insights. At para sa first episode natin, kasama natin si Attorney Eves Gonzalez, sa TikTok, Head of Public Policy. Eves leads government relations and oversees policy expertise and relevant outreach. His 15 years po professional career includes a unique mix of communications, digital marketing, public administration, and technology policy. Before joining TikTok, he was part of the Southeast Asia Government Affairs and Public Policy team ng Google, heading the Philippines, Cambodia, Laos, and Public Policy team of Uber, heading government relations for the Philippines. As a lawyer, by profession po, he has a degree in philosophy from the De La Salle University and graduate po siya ng The Ateneo Law School. Hindi ko alam kung kanino siya nagsaside pag UAP pero kung sino siguro magcha-champion. So Attorney Eves here. Across the world, more than 1 billion people find communities on TikTok to create, share, discover, and connect. We believe in the power of individual expression, and our community has made TikTok a place that inspires creativity and brings joy. However, each voice matters in shaping our shared experiences online. This is why we've invested in safety, with over 40,000 experts in advanced moderation technology dedicated to tackling harmful content, misinformation, and hate speech on TikTok. But this isn't a one-sided effort. We all play a part in keeping TikTok a trusted space. Attorney Eves, welcome sa Hot Copy. Kamusta ang feeling na ikaw ang pinakaunang guest namin? Thank you at napaunlakan niyo po kami, no? Walang anuman, of course, Sek. We are very proud for TikTok to be your first guest in your podcast. Oo, at saka kung hindi niyo po alam, sa si Attorney Eves po, nakakatrabaho namin siya nung nasa Google po siya. And ano siya, talagang first honor 'yan pagdating sa pag-respond sa Google. Tapos nung hearing natin kila Sen. Rafi tsaka kay Sen. Robin, na-special mention po siya ni Sen. Rafi. Sabi nga nila, yung TikTok ang daling kausap, 'yan. So at dahil diyan, simulan natin ng madali. Kailan ba nagsimula ang TikTok? Medyo konting history lang ng TikTok at saka dito sa Pinas, papaano? Opo. So, nung 2018, nagsimula yung TikTok Hmm, globally. So, yan yung ating video sharing platform, di ba? Tapos, nung 2023, nagsimula yung TikTok Shop sa Pilipinas. okey. So, galing sa video sharing platform, nagkaroon kami ng e-commerce sa Pilipinas 3 years ago. 3 years ago. So bago pa lang 'no? Yung shop, yung TikTok Shop. TikTok Shop, okey. So may mga nagninegosyo din do'n? Yes, marami Okey. tayong mga MSMEs doon, mga Pilipino MSMEs. Okey, so tanong lang 'no, ilang oras ang healthy scroll per day? May screen time ba na medyo 'pag sumobra ka medyo nakakasama na? Yes, Sek. So wala tayong one size fits all answer to that, 'di ba? Pero for example, sa mga teenagers, pag nag-sign up yung between 13 to 17 sa TikTok, automatically yan merong 60 minutes na nakaset na screen time. So yun yung parang recommendation ng mga experts. Pero syempre, sa mga magulang, pag kunyari medyo 17 ka na, pwede nyo na rin i-adjust yun, 'di ba? Oo. So importante diyan talaga is everyone has their own proper sweet spot at maganda ay malaman mo yon as an individual. 'Yan, tandaan niyo po, nalalaman nila yung edad. So may age-based, classification sila. Maganda po 'yun para yung mga masyadong bata pa hindi puwede, pero yung may mga edad na, kaya nilang gawin as much as they can kung ano yung gusto nila. Now sa tingin niyo, paano ba nagiging tulang social media para sa digital inclusion? Magandang tanong 'yan. Yan. Actually yung TikTok po proud kami na
yung platform naging opportunity na ng mga tao na ma-discover, 'di ba? Meron tayong mga singers na meron ng Ayun. na-discover sila sa TikTok, tapos Oo. ngayon meron na silang album. Oo. Meron tayong mga makeup artists na globally sumikat na rin sila, na nag-viral sila dahil dun sa makeup trends nila, 'di ba? Sa buong mundo kitang-kita na rin sila. And of course, syempre, marami diyan yung consumption lang, 'di ba? Na ginagamit nila yung TikTok para matuto kung paano gumawa ng mga life skills, 'di ba? Yung Ah. meron tayong mga financial hacks, 'di ba? Yung mga tipong paano ba maging adulting, 'di ba? So, talagang ang maganda sa TikTok ay na-democratize niya yung information, both yung papasok tsaka yung palabas din. Isipin mo nga naman dati candy lang ang TikTok, 'di ba? Ngayon social media platform na. So, serious question lang, 'di ba? May connection ba yung fake news dun sa mga nagiging vulnerable sa scams? Meron ba 'yan? So, sa ngayon talaga alam natin maraming mga bad actors sa Mm. internet, 'di ba? Yun, I think dapat alam natin lahat 'yon, 'di ba? And so ngayon, may connection 'yan na in a sense na it's all about media and information literacy. It's all about equipping yung ating mga kabataan at even pati yung mga adults with the necessary media and information literacy upang malaman nila ano yung fake, ano Mm. yung scam, at ano yung totoo, 'di ba? And Mm. maganda nga dito, meron kaming campaign called Think Twice na Think sinasabi twice. namin na before you consume, before you create, and before you share, you have to think twice. Think twice, 'Di ba? Na okey. pause muna, pag-isipan mo muna kasi nga maraming mga bad actors na nagke-create ng bad content at Mm. kung bara-bara lang tayo, hindi natin iniisip, di tayo nagpo-pause, Oo, dun yung may chance tayo nagkakalat tayo ng misinformation, di ba? tama. Na unintentionally, or minsan yun nga maloloko tayo ng guaranteed income scams, di ba? Oo. So yun, that's why for us at TikTok, talaga ang ano namin, ang payo namin ay #think twice. So Attorney Ives dati 'di ba, nagkakape na tayo dati no'n. So nagkakuwentuhan na po kami dati. Your wife is in the technology startup, Yes, sir. stage din 'di ba? And how about family? Do you have kids ba? I have 3 kids, sec. I have an Ilang 11, taon? a 9, and a 4. Naku, sakto. Kung ano ipapayo niyo sa 13-year-old? Kung halimbawa may social media siya, ano yung 3 house rules na usually ini-implement mo sa bahay na effective? Yes. So, unang-una diyan, of course, yung family pairing, 'di ba? So, we're talking about Family TikTok. Meron kaming family pairing na kapag 13 na yung anak ko, pwede ko na siyang create ng account. Tapos, yung account niya, i-connect dun sa account ko para ako yung family na ka-pair niya. Pwede ko i-moderate yung ano yung nakikita niyang content, Okay. gaano karami yung screen time na pwede niyang gamitin, ano Okay. yung mga bawal, ano yung hindi, 'di ba? So, importante diyan na meron kang technology tools, 'di ba? Yun yung number one, na ise-set up muna natin yon. Number two, of course, is yung open line of communication. Meaning to say, hindi lang yung magulang nag impose kung ano yung gusto niya. Kailangan, yung mga rules ninyo, pinag-uusapan yun yung bata, di ba? So for example, gusto niya, pwede bang 65 minutes naman sa isang araw? Pag-usapan nyo, bakit? Bakit ba sa tingin mo 65 minutes yung gusto mo, di ba? Or for example, pag may nakita siya na hindi tama, sabi niya, Dad, may nakita ako na parang hindi yata pang bata yun Ah, pwedeng tuturuan ko siya paano mag-report, 'di ba? So yun, maganda talaga na hindi lang siya technology yung solution. Importante talaga na nag-uusap kayo nung anak mo kasi mm. ang number 3 sasabihin ko is wag mong dayain yung settings, 'di ba? Meaning to say, yung mga security safety settings ni TikTok, meron kaming 50 preset settings para sa mga teenagers. Wag Okay. niyong dayain. Meaning to say, ano, nandiyan 'yan para sa proteksyon ng kabataan at pati na rin ng peace of mind ng magulang. So, sundin natin 'yon, 'di ba? Mm. Kung ano yung mga recommendation, as much as possible, those are there for a reason and for a purpose. So puwede palang bonding moments pa sa inyo 'yan ng mga Definitely, anak niyo 'no, definitely. if Kasi nga, done properly. and check, two-way nga 'yan, 'di ba? Kasi Oh, kadalasan ngayon yung bata mas marami na ring alam sa ano bang uso, tama, 'di oo. ba? Kayo ba, sek, alam niyo yung 6'7"? Ano nga ba yung Oh, 'yan. 6'7"? 'Di ba So, yung kailangan, yung gano'n, oh, gano'n, 'yan, 'di gano'n. ba? So, Akala ko nagja-juggle lang yun. Oh, oh, sige, yun. So, oo. puwede Yun mo yung tanungin sa 6'7". bata, "Ano ba yung Oh, 6'7"? anong Paano ba nag-ano 6'7"? 'yan?" 'Di ba? Oo. At yung sagot diyan makukuha mo sa mga kabataan, 'di ba? Hindi mo makukuha 'yan sa mga adults na mas kabataan alam nila bakit ba uso 'yan, bakit ba siya, yun yung trending sa kanila, 'di ba? Bakit nagwawala sila 'pag narinig nila yung 6'7", 'di ba? So, yung mga ganyang klaseng information, manggagaling lang 'yan dun sa ating mga kabataan. Kasi yung ano, assistant ko si Harley 5'7" lang siya, eh. Pero yun pala yun ang 6'7". Okey, sige gets ko na ngayon, 'di ba? So sa tingin niyo naman, paano nahuhubog ng social media platforms ang digital future ng Pilipinas? Kasi parang isa na tayo sa pinakamalaking user ng social media platform, digital platform. Paano niya nashi-shape yung future sa Philippines?
Magandang tanong yan, Sek, and I think iko-connect ko 'to sa iyong, 8 million jobs target, 'di 'Yun, ba? sakto. So, sa video sharing platforms like TikTok, yung ating mga teenagers nakikita nila na sila pala mismo puwede silang maging singer, puwede silang maging international performer, puwede silang maging dancer, puwede nilang yung mga talents nila, puwede palang may global audience. Mm, Kasi nung unang panahon, kailangan nasa TV ka, 'di ba, na kailangan mag-appear ka sa ngayon, kahit nasa probinsya ka, puwede kang hmm, puwede kang maging, entertainer, puwede kang yung talents mo, yung mga skills mo, puwede mong mailabas, 'di ba? oo. Nandun naman sa mga may businesses, meron kaming isang TikTok shop seller na nagbebenta lang siya ng laing sa karenderya in the beginning, Mm. tapos sinimulan niya magbenta sa TikTok shop, tapos ngayon meron na siyang full factory na nagke-create nung laing niya. So, nagkaroon siya ng nationwide audience sa kanyang laing Mm, dahil lang sa TikTok shop. So, yung opportunity talaga on both on the TikTok side for the entertainment, for the education, as well on the TikTok shop side to actually reach a national audience for your product. Talagang andun talaga siya. actually tama 'yan, yung bagong MSME nanggagaling sa social media na, eh. So nagsimula dun sa karenderya, online, ta's nagiging manufacturing na Correct. or malaking restaurant. So some personal question lang 'no, kasi Uber, Google, ta's TikTok ngayon, parang may trend yun, Lahat ng mga tipong tech startup pinuntahan mo muna, eh, 'di ba? So of the 3, 'di ba ride sharing yung isa social media platform din naman, and now TikTok. Ano yung mga memorable moments mo dun sa mga tatlo yun at saka bakit dun papunta yung career mo hindi sa Supreme Court? Bakit from a lawyer puro tech companies ang pinuntahan mo? Okey, magkuwento lang ako. Sige, go, 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 go. Nung law school ako, 2007, lumabas yung iPhone. iPhone, Lumabas yung iPhone okey. 2007, ano ako nun, second year law student or Oo, magte-third year, 'di ba? oo, Nung lumabas yung iPhone sa Pilipinas, sinimulan kong wala pang ano nun, eh, wala pang Globe, wala pang smart na iPhone, AT&T pa lang yun, 'di ba? mm. Tapos sinimulan kong mag-unlock, ganyan. So nung na-realize ko na marami palang kumbaga may business pala sa technology, dun ko Oo, unang na-realize na gusto kong mag-technology. okey. So sabi ko, "Okey, tatapusin ko 'tong pag-aabogado ko." Tinapos Oo. ko yung pag-aabogado ko, pero yung puso ko talaga nasa technology. Kaya yung Okey. unang-unang trabaho ko 2010, Mm. MMDA ako nun, Sec. So ang Oo, unang-una kong ginawa sa MMDA, kung maalala niyo, unang-una kong ginawa nun ay yung MMDA Twitter team. oo, So ako tama. nag-set up ng Twitter team ng MMDA Oo, para yung real time na nakakasagot. Magtatanong ka, traffic oo, pa sa EDSA, oo, sasagot, 'di ba? oo. After 1 year na-realize ko, hindi efficient yung gano'n na sagutan, gawa tayo Mm, ng mobile app. So, okey. dinevelop namin yung MMDA TV5 Metro Manila Traffic Navigator in partnership with TV5. Okey. This is the first digital traffic information of the Philippines nung time na yun, 2011. Wow! Tapos nung time na yun, nagre-write ako ng code ng iOS app. So, ako So, you can mismo, code, nung you time na yun, program? I Wow, haven't done in a long okey. time, pero nung 2011, I had a small startup. I Oo, wrote the first MMDA app for iOS. So yung okey. MMDA for iOS during its time, wala pang Waze nito, wala pang Oo, Google Maps. It was being used by tens of thousands of Filipinos on a day-to-day basis. As wow, in talagang para malaman saan ako dadaan sa EDSA or sa C5, 'di ba? oo, Pero dun nagsimula yung passion ko for transportation, which is oo. mamaya tutuloy yan sa Uber, 'di ba? And of course with technology and of course with public policy. Dahil dun sa MMDA app, Wow! na-promote akong traffic director. Oh, okey. So, naging responsible ako for the traffic situation of the whole Metro Manila. Wow! So medyo mabigat 'yun. So nung time na after mga around 3 years sabi ko, teka lang, so magpapahinga na muna ako." Mm, So nag-detour ako sa Macan, nag 3 yes. years ako sa Oo, Macan, sa nag-head ako Macan. ng social media rin dun. Oo, Basically, I headed the team from 15 to 35 nung umalis oo, na ako, 'di ba? Tapos after ko sa Macan, dun na ako ni-recruit ng Uber. Sabi ng Uber, "Punta okey, ka sa'min." And sabi ko nung time na 'yon, technology, transportation, public okey. policy, sabi ko, "Sakto 'to," 'di ba? Oo, So nag-Uber ako for mga 2 years, tapos umalis yung Uber ng Southeast okey. Asia, tapos nagpunta naman ako sa Google, 'di ba? Oo, So with Google around 6 years ako, dun na yung trabaho sec, 'di ba? oo, Tapos after a while, of course, sabi ko na parang, anong next? Parang ano pa ba yung puwede nating gawin sa bansa, 'di ba? oo, Ultimately, ang sa'kin importante yung impact sa bansa, eh, 'di ba? okey, And with TikTok, nakahanap ako ng place na meron ka ng video sharing. So yan okey. yung sa Google, parang yan yung YouTube, 'di ba? Oo, Tapos meron pang e-commerce, meron pang alam mo tama. 'yun, talagang Oo, yung sa araw-araw talagang may oo, natutulungan ka sa mga small businesses, 'di ba? So oo, ngayon with TikTok talagang mas dumami yung challenges, oo. dumami yung trabaho, pero dumami rin yung impact mo sa Pilipinas. So
yung mga hindi nakakaalala kung ano yung Twitter, yung ibon, ngayon X siya, 'di ba? Siya yung X, oh, hindi alam ni Harley 'yon. Yung, 'yon, Twitter used to be, X used to be Twitter, 'di ba? Tapos yung hindi nakakaalala, may Uber dati dito, ngayon naging Grab na. Naging Uber and out na sila dahil wala, umalis sila dito, eh. So, yun yung mga OG na OG ka pala. Yes. Yes, sir. OG na OG ka. So fast talk tayo. Yan, eto yung para total short format, tama ba ang Short form. short format si ano, si, TikTok compared to, ano ba, YouTube, yun yung mga mahahaba, 'di Mm. ba? Tapos eto pala, bago tayo dun sa fast talk, may mga nagtatanong si Harley kasi sinasabi niya, "Sek, TikTok 'yan." Hindi, TikTok. Ano ba talaga yung tama na ano? Sabi ko yung TikTok, yung ano 'yan, yung mint 'yan, eh. So ano yung tamang pronunciation? I think sa Pilipinas, TikTok. TikTok, TikTok. Pero across again, 'yan. depende sa kultura. Minsan yung pronunciation nila naging TikTok or Ah, TikTok. Right? So, pag ayun. may accent ka, so ano, Kung I think butiki ka, yan, 'di ba, tuko yun, 'di ba? Anyway, so TikTok. So Harley, yun yung tamang pronunciation, TikTok. Okay. Okay, fast talk tayo. Eto. Eto, sasabihin mo lang naman what the first thing that comes to mind, 'di ba? Coffee o tea? coffee, Ayan. Morning o night person? morning. Ano ang favorite TikTok trend mo? Buy local. Maayos siya. Matutuwa sa'yo si Sec Chris. Hi, Sec Chris. Biggest green flag sa iyong account? Verified. Tama rin yan. Biggest red flag sa iyong account? Guaranteed returns. Ba? Pag nakakita ka ng mga Kita TikTok na mo guaranteed talaga. returns, red flag yun. Ayan, yan po. Guaranteed yun. One word for Filipino citizen. Netizens. One word. One word. Think twice. Ay, hindi. Ano yan, mahirap yun. Mayroon. Pag si Harley yun, sasabihin, coin twice. Yun. Yun yung one word. Think twice. Sige, pagbibigyan na natin yun. Think twice. Okay. Bago po tayo magtapos, curious daw ang ating mga audience, ano raw, kasi nga Friday na tayo ngayon, and ang sabi natin, alam nyo po, alam ko, marami po sa mga kababayan natin, mahaba yung linggo natin, Lunes hanggang Friday, lalo pa tong linggo na to, talagang daming nangyari. Pa-chill na po tayo. And gusto lang naman natin sa show natin is good vibes. So ano ang weekend plans mo? So bukas, Sabado, sa morning magre-wakeboard kami nung 9-year-old ko. Yung 9-year-old ko Wakeboarding? na lalaki, Wow. nagwe-wakeboard. Wow. So, sa TikTok ko, yung Oo. pinaka-popular na TikToks ko, yung 9-year-old ko nagwe-wakeboard. Wow. So, yung mga nanonood ng TikTok ko, yung anak ko ang inaantay nila. Wow. Do you So, do you wakeboard also? Ano lang, yung ano lang, pang-relax lang talaga. Para lang, Ah. I guess, yung nga, sa linggo, sa buong week, nagtatrabaho tayo. Sa weekend, may Oo. konting exercise din. So Kasi saan ka nakakapagod siya. wakeboard? Sa Batangas, sa Lago de Oro sa Batangas. Ayan, Tagal. mga kababayan po, ilabas nyo yung cellphone nyo at magwe-wakeboard po si Attorney Eves doon. I-TikTok nyo po sa Lago de Oro in Lago de Calatagan. Oro sa Batangas, Yes. no? Ayan, makikita nyo po siya. Mga Sabado yan. Yes. Ayan, marami ngayong maglalabas ng phone at kukunan ka ng TikTok. Yung pinakamaganda po, padala nyo po sa DICT. Yan, thank you, Attorney Eves. Meron ka bang last few words para sa mga kababayan natin na gumagamit ng TikTok at especially yung mga naghahanap ng bagong career sa digital space. Lalo ka na, sa kang abogado, nagko-code, dinaanan mo na lahat ng mga tech platforms. Ano yung tip mo? Okay. So, dun sa mga naghahanap ng ano yung career nila. Oo. Ngayon, marami ng tools that enable us to pursue our passions, di ba? Oo. So talagang ang importante lang diyan ay gamitin natin yung mga tools in a responsible way, 'di ba? Oo. So I think in the future magkakaroon ka ng AI episodes. So Ay, sa nako. AI ang dami ng tools, 'di ba? So available na 'yan, pero yun nga, importante na gamitin natin siya in a responsible way. Dahil yun ang pwede nating maging superpower sa pag-grow ng ating career, 'di ba? And of course, dun sa lahat, sa pag-consume naman. Yun nga, before you share, before you create, and when you consume content, always think twice talaga. Dahil yun nga, maraming bad actors out there, wag tayong magpapaloko sa bad actors. Wow. So maraming salamat. And again, Attorney Eves,
Thank you for being our first guest. Eto yan. So, i-TikTok nyo po to, tapos padala nyo. Pero